Good evening mga kaperata. Ngayon magre-review lang tayo ng ating rig. Itong ating WL Toys 104008. So pro version siya ng Ford Bronco. Naka metal link na yung ilalim niya. May skid plate na rin pag binili. May working winch din siya. Kaya lang may mga bagay tayo na hindi na-satisfied nung binili natin to. So una dito yung kanyang remote. Even though yun nga, since pro version siya, naka-LCD siya. Ayan. Kaya lang, dahil nga sobrang lambot ng throttle niya, hindi mo nakukuha yung bagal na gusto mo kapag ka pinatatakbo to. Even though naka-brushless naman to. So, kaya lang dahil sa remote na to, hindi mo siya nakokontrol ng maayos eh. Kapag gusto mo mabagal, dahil sobrang lambot niya and maliit lang masyado yung pagitan, mabilis agad yung takbo ng ano niya. And then, pagdating sa kanyang cruise control, meron naman siya, kaya lang medyo mahirap gawin yung kanyang cruise control kasi uh, pipindutin mo tong throttle and then kung ano man yung lakas na nabibigay ng power na pagkapindot mo dito and pinindot mo tong set, yun yung bilis niya. So nung trinay ko to, hindi ko lang alam kung sa ibang mga merong ganitong unit same nang naging problema sa akin. Pero no, every time na kinu-cruise control ko siya, mabilis talaga yung takbo niya. Hindi ko nakukuha yung bagal niya. Siguro dahil na rin sa lambot ng throttle niya, kaya ganun. And then, ayun nga, binili nga pala natin itong ating WL Toys na to kay Don Team RC. So, credit sa iyo, bossing. And then, nagtanong ako sa kanya kung kanino pwedeng magpagawa. And then, nag-recommend siya na meron daw siyang kakilala na bumili din na ganito. And then, pinakonvert yung kayang transmitter and receiver, bumili ng bagong remote. So, nagbigay niya sa akin yung pangalan ni Denmark. So, si Denmark ng San Jose del Monte ang gumawa ng ating rig para mabago. Ang pinalit pala nating transmitter and receiver, itong remote niya ay Hot RC. Ayan, paganahin natin. Hot RC na 10 channel to. Pinalagyan na rin natin siya ng ES2 na dual yung dalawang sound ang pwedeng i-restore, kaya dalawang sound ang pwedeng pagpilian. Ito lang yung napili namin dahil gusto ng anak ko yung tunog ng V8, lalo na Ford Mustang, ganito halos yung tunog eh. Kaya ito yung pinalagay namin. Sa old stock din pala nitong Ford Bronco natin, yung ilaw niya naka-steady lang siya and then namamatay, tapos may turn signal dito sa repeater ng kanyang signal light. Yun lang yung meron. And then sabi ni Denmark, bumili daw ako ng sound module, tapos bumili ako ng light module para mabigyan ng iba't ibang klase ng ilaw itong Ford Bronco natin. Sa channel B niya nilagay yon. So yan yung unang ilaw niya, steady lang siya. Number 2, breathing yung steady na ilaw niya, headlight tsaka yung roof light. Number 3, nakailaw ng dilaw. Number 4, ayan, breathing din yung ilaw na dilaw niya. Number 5, so nakailaw to yung kanyang headlight, roof light, tapos yung dilaw yung dalawang side mirror. Number 6, ayan, breathing naman din yung kaninang naka-steady. And then number 7, ayan, bibili siya na mabilis, then babagal, parang mag-breathe siya, tapos steady lang siya ulit, yan, breathing. Tapos magblink siya ulit ng ganyan kabilis. Meron siyang 7 klase ng ilaw nung binili natin yung light module na yon. Aside from that, dito sa sa remote natin, yung winch niya nasa channel D. Ayan, working winch niya. Then dahil naka-sound module na rin tayo, pinalagyan na rin natin ng busina dito sa channel C. Yung concern ko kanina dito regarding sa takbo niya kapag ka nagko-cruise control siya, ayun. Ayan na siya.
Yan na yung cruise control na meron si Ford Bronco. Ina-adjust na lang siya dito. Hindi katulad kanina, do sa stock na remote niya, pipindutin mo dito, then yung set, saka siya gagana. Unlike dito, pinipihit na lang siya. Ayan yung ating pagbabago sa Ford Bronco natin. Salamat kay Denmark. Siya yung nag-ayos nito, naglagay ng sound module, naglagay ng ng light kit, and then inayos niya rin yung ating transmitter and receiver nung pinalit niya itong Hot RC. Pinaano na rin natin sa kanya, pina-waterproof na rin itong rig na to, kaya good to go na talaga ito pagdating sa mga trail, kaya na sumabak. So again, maraming salamat Denmark sa pagbibigay buhay sa rig ng anak ko. And then kay Don Tino RC sa pag-recommend kay Denmark. Sa mga naka-same ng unit na meron sa amin na gustong palitan or hindi satisfied sa remote niya, palitan ng transmitter and receiver, lagyan ng light kit, and then lagyan ng sound module, kontakin nyo lang si Denmark. Sa comment section mamaya ilalagay ko yung Facebook page ni Denmark, and for sure pag napanood niya rin naman to, magko-comment siya doon. So credit again Denmark, salamat brother, and Don Team RC, salamat sa recommendation.